Patuloy na lumalaganap ang heinous crime sa bansa kung saan kabilang sa mga biktima ng karahasan ay mga bata. Kaugnay nito, isinulong ni Senador Tito Soto ang panukalang ibalik ang death penalty. Para sa detalye, balitaan mo kami, Marcia Taniero. Ni Assistant Senate Minority Leader Vicente Soto III ang muling pagpapatupad ng death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Katwiran ni Soto, ito ay dahil sa dumaraming bilang ng mga heinous crimes sa kasalukuyan. Dagdag pa ng senador, tila hindi na kinakatakutan ng mga kriminal ang parusang habang buhay na pagkabilanggo. Sa ilalim ng isinampang Senate Bill 2080, nakilala rin bilang an act imposing death penalty in the Philippines, nais ni Soto na mapawalang bisa ang Republic Act 9346 o an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. Batay rin sa nasabing panukala, ibabalik ang pagpapataw ng death penalty sa mga karumal-dumal na krimen sa ilalim ng dating Republic Act 7659 o an act to impose the death penalty on certain heinous crimes at Republic Act 81 o an act designating death by lethal injection as the method of carrying out capital punishment. Samantala, nagpahayag rin ang palasyo ng pagkabahala sa mga nagdalabasang krimen tulad ng rape cases sa mga bata at karahasan sa mga kabataan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., mismong si Pangulong Benigno Noynoy Aquino ay naghahanap ng mas mabigat na parusa sa mga gumagawa ng gayitong krimen. Sa kabila nito, hindi naman masabi ng palasyo sa ngayon kung pabor ito sa panukalang muling ipatupad ang parusang death penalty. Ayon din kay Secretary Codoma, mas importante sa ngayon ang pagreforma sa mga kahinaan ng justice system ng bansa. Nabanggit ng Pangulo yan noong nakaraan na kinakailangan talagang bigyan ng priority attention, hindi lamang yung proposal na mag-reimpose ng mas mataas na penalty, kung hindi yung pagsasagawa ng mga karampatang reforma sa ating criminal justice system in order to eliminate the flaws that have been noted. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Marcia Taniedo.